Muli sa magandang umaga sa bawat isa. Welcome to our morning devotion, a ministry of Countryside Baptist Church based on the commentary work of Dr. Bob Utley, freebiblecommentary.org, and Bible Lessons International. Salamat sa Panginoon sa panibagong araw na ito na kanyang pinagkaloob sa atin upang tayo makapaglingkod sa kanya. Let's continue to pray for Pastor Randy sa kanya pong mga nararamdaman, acknowledging Pastor Lem and the CBC family joining us on our morning devotion. Let's continue to pray for Pastor Randy, joint pains and enough sleep. Yun po, patuloy natin itulog sa panalangin ang kalusugan ng ating mahal na pastor. Salamat Pastor Lem for tuning in at sa tatlo pa o apat na online viewers, I welcome you to our morning devotion. We're now on Mark chapter 6, verse 6. Ito na yung huling yugto ng rejection ng Panginoon sa Nazareth. Ito yung nakakalungkot na pangyari on a humanistic sense, but we believe there's a purpose. There's this ministerial purpose for everything. Saglit lang po mga kapatid. Okay, so tayo po muna yung manalangin sa Panginoon. Also acknowledging Sister Ces from UK. Welcome po Sister Ces sa ating morning devotion. Okay. So Wednesday po ngayon kaya medyo na-late ako ng konti. No? So every Tuesday and Friday lang po ako medyo maaga sa aking broadcast. Pero pag other days po, from Monday to Saturday ay normally within 7 o'clock. Before 8, no, prior to Edri's schooling, yun medyo free ng konti pag Sabado kasi walang class. Okay, so tayo po muna ay manalangin sa Panginoon unless there are other people or viewers that would like to okay, so tingnan po uli mamaya natin itong ating mga online viewers. So tayo po muna yung manalangin. Let's pray most especially to our pastor, Pastor Randy, sa kanya pong mga nararamdaman. Let's pray. Muli, Panginoon, kami nagpapasalamat sa inyong biyaya. We thank you, Lord, for this time that we could gather even through this platform to have our morning devotion, particularly on Mark chapter 6, verse 6 and following. I pray, Lord, for your mercy and grace to us. Illumine us with your spirit, just like the hymn that we have played. Only trust on him. Only trust him now. I think this is a timely message for us, that we should continue to trust in you, even in the midst of pandemic, when we experience afflictions and trials in life. The message of the song, this hymn, radiates our complete reliance to the Lord. Only trust him. Trust him. He will save you. He will save you now. Yan po ang aming patuloy na dalangin, Panginoon, na kami ay bigyan nyo ng kakayahang manampalataya at maging tapat sa inyo, Panginoon, kahit na sa gitna ng mga pagsubok na ito. Dinudulog po namin, O Diyos, ang aming mahal na pastor, Pastor Randy, sa kanya pong mga nararamdaman, particularly sa kanyang mga joints, Panginoon, mga joint pains, Panginoon. Nawa, dalangin po ang inyong pagtipo sa kanya. Ang inyong presensya ay sumakanya, Panginoon, kahit na sa mga kasakitang ito, O Diyos. Kanyang madama ang inyong presensya sa mga oras na ito. Kahit na ang kawalan niya ng pagtulog, O Diyos, dalangin ko na bigyan mo siya ng sapat na panahon ng pagpapahinga, pagtulog, Panginoon, upang siya po ay magkaroon ng panibagong kalakasan, Panginoon, sa kanyang pagpapatuloy sa paglilingkod sa inyong Diyos. Salamat po, O Diyos, sa inyong biyaya. Patumbahin mo rin si Pastor Liam, Teacher Ami, Ate Jo, Teacher Naomi, at sa iba pang mga kapatiran, Joey Joven, at iba pang mga kapatiran na nagpapatuloy doon sa Countryside Baptist Church. Dalangin po at mga buong pamilya, dalangin po ang inyong patuloy na paggabay sa amin. Kami po, Diyos, ay maging
patuloy na maging matapat sa inyo, sa inyong salita, sa inyong mandato ng Ebanghelyo, Panginoon. Kami po ay magpapatuloy kahit nasa gitna ng mga pagsubok na ito. That help us, Lord, to trust in you alone because we may be uh, directed to other sources. Well, we are uh, subject to temptation to trust on our own strength, to trust on our own wisdom, to trust on other things rather than the Lord himself. Help us, Lord, by your grace. Help us to continue to love you, to serve you, and to glorify your name, even as we serve you every day. Bless your time, bless our time together, Lord. We continue on Mark chapter 6. This is our prayer in Christ's name. Okay, salamat po. Tayo po nagpapatuloy. Babasahin po natin ang Mark chapter 6. I hope that okay, ito po ang ating babasahin sa Mark chapter 6 verse 6 sa Bagong Biblia. Nang gilalas siya sa kanilang hindi pananampalataya, siya'y lumibot na nagturo sa mga nayong nasa paligid. So we thank the Lord for the reading of His word. So this is the response of the Lord. Though He know the heart of the people, still He continued to minister to them. Yet by preaching on the synagogue, on the previous verse, we could see that He had been preaching on the synagogue. Though they were amazed, however, this amazement would lead to the rejection of the Lord Jesus Christ, even in Nazareth, sa kanyang household mismo, sa kanyang komunidad, at sa kanyang townspeople, the townspeople who are in the community that have seen his growth from childhood, being a teenager until his adulthood. Prior to his earthly ministry, nakita nila ang Panginoon, but they reject him. Perhaps of their ignorance, not necessarily their rejection, katulad ng mga Pariseo. No? Because this is actually a progressive rebellion to the Lord. But their rejection is primarily ignorance of the person and work of the Lord Jesus Christ. So yun po yan. I think I need to, medyo nag-echo ng konti. Tingnan ko lang po yung aking, okay, yung broadcast ko, tunog pa rin dito. Teka lang, para na-late yung aking, tingnan ko lang po yung aking, hindi naman pala. Parang ano ko lang, kasi good thing meron tayong isa pang device na good. Mahirap pag isa lang ang device. At maganda rin na may extended, normally ang mga nagpo-broadcast may mga dual lang kanilang camera. I mean yung monitor. So pwede tayong, kasi yung TV sobrang laki. Pwede rin siyang extended para ipo-project natin yung mga ibang mga windows. Sooner or later siguro as we continue to improve our services, online ministry. Okay, so yan po ang reaksyon, no? Pero hindi po siya nagpatinag dito ang Panginoon. Pagkos siya'y lumipot na nagtuturo sa nayong nasa paligid, no? Siya ay nag-focus doon sa paligid rather than doon sa mismong Nazareth, yung town of Nazareth. Siya ay dumikit sa mga nayon. At eventually, on verse 7, nakita natin yung pagtawag o yung pagsugo niya sa 12 apostol. So, makikita po natin maya-maya yan kung madadaanan natin. So, tingnan natin yung survey ng mga salin sa iba't ibang mga versions. No? So, pero ito yung sinalin ko rin sa Pilipino. Ito yung kakaiba dito sa ano na to, sa salin na to. No? So, ito ay talagang on their best
ability to translate. Nanggilalas siya sa kanilang di pananampalataya. That's NASB. By the way, meron ng NASB 2020, no? Pastor Lem, there's NASB 2020. Hindi ko, siguro makita natin difference niya sa version 1995. I think there's a new release of NASB 2020. I don't know. Hindi ko pa nakikita yung review pero I just pop up on my feed yesterday. NASB 2020. Kasi I downloaded an app, Spectrum Bible. This more for parallel study. So meron siyang NASB 2020. Lachman Foundation pa rin. Yun pa rin same publisher as NASB 1995. Yun yung basis ni Dr. Bob. Yung base niya yung NASB 1995. So, hindi ko alam kung ano yung mga dinagdag dito sa NASB 2020. So I would like to look at the content of this. Kahit nga ESV, may 2013 text. I think there's a 20. Meron siyang hindi na tayo mga kapatid. I welcome Brother Nelson. Brother Nel from UC. Brad, welcome. Salamat sa iyong pagbisita sa ating online streaming. Maaaring mamaya sa YouTube, sabay kong i-upload yung kahapon saka ngayon. Nagkaroon lang ako ng technical kaya hindi ko pa siya ma-upload hanggang ngayon. So yung kahapon saka yung ngayon for on the YouTube channel ko pa lang i-upload. Nuna ko yung mga lectures ko kahapon sa Bethany. So I have 2 3-hour classes, 6 hours. Pero hindi naman maximum yun. So doon ako nag-focus. So kaka-upload ko pa lang sa kanya. So, eventually susunod ko yung kahapon saka ngayon. Definitely ngayon ma-upload ko na. Okay. So ito po. Siya ay namangha dahil sa kanilang di pananampalataya. New Revised Standard Version, siya ay namangha sa kanilang kawalang pananampalataya. Today's English Version, siya ay lubhang nagulat dahil ang mga tao ay walang pananampalataya. New Jerusalem Bible, siya ay nagulat sa kanilang kawalan ng pananampalataya. So, I think nagkakaisa ang mga salin dito. Hindi natin dapat pagsabungin. Bagamat may mga iba't ibang translation philosophy, bawat isa. So, kaya nakikita natin yung anggulo ng kanilang pagsalin, whether it's verbal equivalence or dynamic equivalence. Pag-aralan na natin yan, yung first three, yung UBS version 4, which is the basis of NASB, in New King James New Revised Standard Version, are all these are all formal equivalents or verbal equivalents rather. So word for word ang translation. Pero meron din siyang dynamism o dynamic. Yun nga lang kung pagkukumparahan, mas lamang ng higit yung mga verbal equivalents. Kaya consider siya as verbal equivalent. Kasi wala naman talagang version na purely verbal equivalent. Wala rin namang purely dynamic. Katulad nitong TEV version, saka yung New Jerusalem Bible, are all of dynamic. But from time to time, meron pa rin siyang verbal. No? Kaya nga kamukha siya ng mga ibang salin. Okay, so yan po yan. Ito ay isang di ganap. It's an imperfect tense, active, indicative o may pahiwat. Di ganap in the sense that happened on the past or on the past. May anticipation ng Panginoon. However, there's a realization on this. Yung nakita niya mismo on his humanity. Yung kanyang pagkamangha sa kawalang pananampalataya ng mga tao. At siya mismo yan dahil ito ay isang tahas or active. Meaning the doer, the subject is the doer of the verb. Kaya mahalaga yung active passive. Kasi pag passive, yung tatanggap. Ang Panginoon ang tatanggap nun. Pero ito, siya mismo yung
Rather, yung mga tao rather. Yung response niya sa mga tao, siya mismo ay namangha. So, active ang Panginoon doon. Siya yung doer of the verb. Pahiwatig, so this is more of a status indicative. So, ito rin ay nagpapahiwatig ng inulit na pagkilos dahil gawa ng reaksyon ng mga tao. Hindi lang isang yugto ng kawalang pananampalataya, ngunit ito'y paulit-ulit na tugon ng mga tao. So, nagsimula pa ito sa pangangaral niya sa sinagoga, eventually sa kanyang perhaps pakikisalamuha sa komunidad at maging sa kanyang pamilya. Nakita natin yung repeated response. Kaya nga si Jesus ay nagtaka sa pagkabulag at katigasan ng mga tao. In fact, there's also a recorded rejection in Luke chapter 4 verse 16 to 31. Si Jesus ay tinanggihan ng 2 beses sa Nazareth. Hindi lang pala minsan to. There's these 2 events, recorded event, perhaps, on a limitation of the records, at least 2 recorded events of the rejection of the Lord in Nazareth. Sa gitna ng dakilang katotohanan kahit na sa mahimalang mga tanda na nakita na nila, perhaps nabalitaan nila sa kanilang mga kamag-anak doon sa mga baybayin, mga bayan-bayan ng Galilea, posible na marinig yan at nababalitaan yan, kahit na sa mga dakilang katotohanan. Mahalaga dito, mga kapatid, yung dakilang katotohanan na kanyang pinapangaral. Palaging ang tanda, secondary sa salita. There must be the word and then the authentication of the word. So if there's no word, nothing will be authenticated. So kaya nga we believe on the cessation of these miracle gifts or sign gifts because the word of God is already completed in its canon. Tapos na, ibig sabihin ng canon, panukat o pamantayan na pinagkaloob ng Panginoon sa naunang iglesia, perhaps on the first and second century church. The Lord provided by His providence wisdom to know or to recognize rather. Kasi nandyan na yung scriptures, nahuli lang yung recognition ng church. In fact, it's the Lord by its inspiration, uugatin natin sa inspirasyon ng Diyos, talagang meron siyang kinasihang mga aklat. Ngayon, pananagutan ng church, lalo ng unang siglo, kahit nung pangalawang siglo, may mga kontrobersiya patungkol sa mga aklat na dapat isama sa kanon ng scripture. Ito yung masusing pinag-aralan ng unang iglesia, ang pagkumpirma sa mga aklat na ito. So it's just a confirmation. It's not the church that established canon as the Roman Catholic Church would affirm that they are the one established the canon. No. The responsibility of the church is just to confirm the canonicity of the scripture. Inspired na kasi ang salita ng Diyos eh. So hindi mo na kailangang sabihin na ito ay gagawin mo itong part ng canon. No. The responsibility of the church during those times is to confirm. Of course, binigyan ng providensya ang Panginoon, lalo na yung malapit sa mga apostol, na mga fathers natin, church fathers, alam nila. They have this what we call eyewitness account, perhaps, on some of the disciples, even of the apostles. Sila yung mga kasama sa mga churches na nag-determine ng 66 books. Of course, na-establish na yung 39 books ng Old Testament. So, ang nagiging battleground dahil bago yung pagsulat ay yung New Testament. So, yan po mga kapatid. No? So, kaya nga nung natapos na yung yung pagsulat ng mga kasulatan ng salita ng Diyos, natapos na rin yung tanda. Okay? So yun po yan. Natapos na din po yung mga tanda.
Tinitingnan lang natin. Baka may mga messages pa. Okay? So, because the focus here is the truth, the gospel truth. Yan po talagang pagtuon ng Panginoon. And then, he needs to authenticate. Dahil wala pang nakasulat na New Testament scriptures during that time, he needs to authenticate the word by the signs and miracles. Okay? Bagamat na ipamalas ito ng Panginoon, nakita natin ang mga dakilang katotohanan kahit na sa himalang mga tanda, tumanggi silang manampalataya. Yan ang katigasan ng puso at isipan ng mga tao. Sabi nga ng Isaiah 6:9. Ang sabi niya, ikaw ay humayo at sabihin mo sa bayang ito, patuloy kayong makinig, ngunit huwag ninyong unawain. Patuloy ninyong tingnan, ngunit huwag ninyong alamin. Patabain mo ang puso ng bayang ito at iyong pabigatin ang kanilang mga pandinig. Iyong ipikit ang kanilang mga mata, baka sila'y makakita ng kanilang mga mata, makarinig ng kanilang mga tainga, makaunawa sa kanilang puso, at magbalik loob at magsigal. So, mayroon pa ring hope, no? Hindi sinara ng Panginoon ng gospel sa mga taong ito. There's this hope. Kaya nga mga katibayan, yung post-resurrection na conversion ng dalawa sa mga half-brothers ng Panginoon, is James. So, yan po ang mga katibayang yan. Okay. Nahati kasi yung context ng verse 6, no? Ito naman ay patungkol din sa preparation to the commissioning of the 12 disciples or apostles. Okay, so part of which is half of 6, verse 6. Now let's look at verse 7. Basahin po muna natin to. Yung mula verse 7 hanggang verse 30. Tinawag niya 12 at pinasimulang isugo sila na dala-dalawa. Sila'y binigyan niya ng kapangyarihan laban sa masamang spirito. See, the same power the Lord exercised even prior to this, no? Starting on Mark chapter 2 and down, kita natin ay pinagkaloob niya ang kapangyarihan sa mga apostol. At ipinagpili niya sa kanila na huwag silang magdadala ng anuman sa kanilang paglalakbay maliban sa isang tungkod. Okay? Walang tinapay, walang balutan, walang salapi sa kanilang mga pamilya, kundi magsusuot ng sandalyas at hindi magsusuot ng dalawang tunika. Sinabi niya sa kanila, sa mang bahay kayo pumasok, manatili kayo roon hanggang sa umalis kayo. Kung mayroong lugar na hindi kayo tanggapin at ayaw kayong pakinggan, sa pag-alis ninyo ay ipagpag nyo ang alikabok na nasa inyong mga paa bilang patotoo laban sa kanila. Kitang pangako. Ayan. Bilang patotoo laban sa kanila, kaya't sila'y humayo, pinangaral na ang mga tao na dapat magsisi. So, repentant. Nagpalaya sila ng maraming demonyo, pinahiran ng langis ang maraming may sakit, at pinagaling. So, that's the result. Sometimes, very brief yung narrative ni Mark, pero mas tumutuon siya dun sa action. Iba-iba talaga yung estilo. Nakikita natin yung humanity of the scriptures kapag kinukumpara natin yung mga katangian ng mga writers, dahil na sa mga parallel passages katulad ng sa gospel. So, iba rin yung may kaibahan din ng personality si Matthew. Matthew is Jewish. Yung Matean account more of a Jewish context. Si Mark naman ay more on a gentle Roman. So si Luke, iba din ang kanyang approach, no? Bilang doktor, physician,
inputs in this area. Si Matthew ganun din, yung prominente yung kanyang mga financial terms. So iba-iba. So diyan natin nakikita yung pagkakaiba, ngunit nagkakaisa sila in terms of the theme. There are no contradictions whatsoever. Ayan po, nabasa natin yung hanggang verse 13. No? Kung ano yung ginawa ng Panginoon nung sila kinumisyon, ginawa din nila sa ilalim ng kapangyarihan ng Panginoon. Of course, it's the Holy Spirit that are empowering these apostles. Ang salitang ito ay maaaring nagpapakilala ng isang tiyak na misyon at hindi isang pangkahalatang pagtatakda. So this is a particular mission for this 12. So yan yung sense na niya, no? Yung pagsugo dito ay para lang sa kanila, para sa mga apostol. Hindi siya pangkalahatang pagtatakda. So ang Panginoon ay may pangkahalatang pagtatakda sa church. Like what stated on the Great Commission. However, this instruction primarily intended for the apostles. So, yun po yun. Dalawa. Ito ay maaaring tumukoy sa dalawang mga saksi na nangangailangan pagtibay ng isang paksa. Aking translation talaga, need revision. May nagsusulputan yung mga terms. Okay, so primarily to establish a fact, there must be 2 to 3 witnesses. So, may establish ang katotohanan. So, based on this. So, kaya dala-dalawa. So, logical na dala-dalawa. Pag isa, medyo hindi pa ma-establish yung truth. Kaya, ayan, dala-dalawa. Para pagtibayin ang katotohanan o ang isang paksa. So, this may refer to 2 witnesses needed to confirm a matter. Just like in Deuteronomy 19:15. Tingnan po natin. Ang nag-iisang saksi ay hindi nangingibabaw laban sa isang tao sa anumang kasamaan sa kasalanan kanyang nagawa. Sa patotoo ng 2 o 3 saksi ay pagtitibayin ng usapin niya. Yun yung perhaps ito yung concept nito, bakit dala-dalawa. So 2 or 3 witnesses will establish the matter. Yun ay maaaring kahit na ang sociologicong aspeto, the sociological aspect ng tapang sa mga bilang. No? So, of courage in numbers. So, yung tapang sa mga bilang, yung courage sa numbers at tinatawag. Ang dalawang mga saksi ay hinarap ang isang kalabang spiritual at pangkulturang mundo. So, not necessarily the sociological aspect, but of course, the authority coming from Christ is enough for them to face the spiritual battle, isang kalabang spiritual at pangkulturang mundo. So this cultural sense, which is actually counter gospel as of this moment. Kailangan nilang ma-penetrate itong hostile spiritual and cultural world. Kalabang spiritual at pangkulturang mundo. Okay? Next paragraph or part, sila'y binigyan niyang kapangyarihan laban sa mga masamang spirito. Itong kaagapay ng Luke chapter 9 verse 1. Pagkatapos ay tinipon ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihan at otoridad sa lahat ng mga demonyo at magpagaling ng mga sakit. So, ito yung Lucan account. Ay madaragdag ang pagpapagaling lahat ng karamdaman. So, lahat ng pinerform ng Panginoon, no? In terms of casting out demons, in terms of healing the sick, no? So, ay pinagkaloob sa kanila ng Panginoon. As we look
chapter 9 verse 1 ay nagdaragdag ng pang at pagalingin ang lahat ng karamdaman. Ang kaagapay sa Matthew 8, 10:8 ay nagdaragdag ng pagalingin ang may sakit, buhayin ang patay, linisin ang mga kitongin, palayasin ng demonyo. Tingnan natin. So, iba't iba yung mga perspective. Pero, describing the same commissioning by the Lord. Pagalingin ninyo ang mga may sakit, buhayin ninyo ang mga patay, given the authority to raise up dead people. Linisin ninyo ang mga kitongin. Palayasin ninyo ang mga demonyo. Tinanggap nyong walang bayad, ibigay nyong walang bayad. See? Yan ang concept ng ministry. Even though this is an apostolic commissioning, though the application in the church is that we receive grace from the Lord, let's give grace also to the people in terms of ministering to them na walang bayad. Iwanag. For free. Tinanggap mo ng ang biyaya ng Diyos, maging mapagbiyaya din tayo sa ating kapwa. General sense. But this is more of an apostolic commissioning. Pero we could always apply that to a general ministry. So, hindi dapat tayo, kaya nga yung paalala ng Panginoon, no? Silang magbaon ng kung ano-ano, no? Doon sa Mark and account. Yan. So, Matthew chapter 10 verse 8, no? So, lahat ng ito ay dinagdag. Ang lahat ng mga pagkilos na ito ay pangmesyas na tanda ng lumang tipan. So, all of these are messianic actions or signs in the Old Testament. Mga tanda ng pagkalinga ng Diyos. So, kahit na sa opposition, rejection of the Lord, no, this is an expression of His care, loving kindness of God. Mga tanda ng kapangyarihan ng Diyos. Nagpapakita rin ng kapangyarihan ng Diyos in terms of nature, in terms of the spiritual realm, in terms of all sorts of diseases, in terms of even death. No? Ay may kita po natin yan. Okay, so I'm experiencing some drop frames, so hopefully this would, connection would be maintained. Yan. So, ito yung mga tanda ng kapangyarihan ng Diyos at kanyang panghinaharap na kaharian. No? So, alam nga natin ang kaharian ng Diyos ay nagpasinaya na sa unang pagdating ng Panginoon at ito'y magkakaroon ng kalubusan o consummation on the second coming. Ayan po yan. So, we're now on the kingdom between the inauguration that been already inaugurated since Christ, the first coming of Christ, and in the second coming, it will have its consummation. O yung tinatawag na kalubusan ng hari. As we ushered in to the next stage of our eschatology. Whether you interpret that as a millennial reign of Christ, whether you interpret that as tribulation, whether you interpret that as eternal state, yan, iba-iba ng, I don't want to discuss eschatological views, but it's a future sense of the kingdom of God in terms of its consummation on the second coming of the Lord. Ang kapangyarihan ni Jesus at otoridad ay maaaring ipagkaloob sa kanyang mga tagasunod. Tiyak na mayroong isang katindihang ibinabahagi sa pagitan ng 12 at ni Jesus na hindi matutularan. Ngunit ang kapangyarihan ng Diyos ay nagagamit ng kanyang. Of course, ito ay direct commissioning ng Panginoon sa mga apostol. At may kita na, we need to distinguish general commissioning and specific commissioning of the apostles. Kasi may mga passages, maliwanag sa context natin, na ito ay
nagkokomisyon sa 12. So we should not claim in our modern time sa church yung mga kapangyarihan ng or otoridad na itinawad sa mga apostol. Bagamat may mga biyaya, may mga kaloob na pinagkaloob sa church at sa mga members in a personal sense and in a corporate sense in the local church, may mga partikular na kapangyarihan, otoridad na pinagkaloob lamang sa mga apostol. So, dapat pagpahin po natin. Okay. Ang tanong nga dito, nasaan ang kapangyarihan sa ating panahon? Iyon ay tila ang mga kapangyarihang tanda na ito ay ginamit upang pagtibayin ang mensahe ng Ebanghelyo. Same concept. This authority, the power given to the apostles are actually signs. Ito yung mga tanda, pagpapatibay ng salita ng Diyos, particularly the gospel message. Bigyan ng pagtitiwala ang mangangaral ng Ebanghelyo upang magkaroon ng pagtitiwala. No? Kasi kailangan talaga ng patunay on the verse. No? Pero nung naisulat na ang salita ng Diyos, ito na yung patunay natin. Wala nang ibang patunay dyan kasi nga naisulat na eh. Ito ay tunay pa rin ngayon. Yung yung Ebanghelyo, of course, ay ito is ano pa rin, no? Umiiral pa rin. Gayunman, sa mga kultura kung saan ang mensahe ng Ebanghelyo ay maaaring umugat, ngayon, ang mga mananampalataya ay kailangang lumakad sa pananampalataya, hindi sa paningin. No? Walking by faith, not by sight. Po, pagtitiwala sa Panginoon. Trusting God in everything. Give thanks to the Lord. With His thanksgiving heart, trusting Him for His grace, complete reliance to Him, just like the song a while ago. Only trust Him now. Even though the message may pertain to a conversion of the sinner, it could always reflect that in terms of our sanctification. Hindi ba tayo mas lalo dapat magtiwala sa Panginoon ngayon tayo naligtas na? Not only trusting Him in our justification, but also trusting Him in our sanctification. Yan po yung mahalaga. Magtitiwala tayo sa Diyos, hindi paghahangad ng himala. Huwag tayong humanap ng himala. Hindi tayo nakatuon sa himala. Tayo nakatuon sa biyaya ng Diyos. Sa Diyos mismo. So tayo magtiwala. Ang mga himala ay hindi tugon sa suliranin ng pananampalataya. Iyon din ay lubhang maaari ng kahatulan ng Diyos sa maligamgam na iglesia ay ang pananaw ng tagumpay. No, kahit na sa katotohanan ng kawalang pisa. Walang pisa na pala yung message. No? Focusing on the material blessing perhaps, no? Focusing on other things rather than the gospel progress of a church. So, kaya nga yung iba talagang tumutuon dito sa himala. No? So hindi po yan ang susi itong himala, kundi ang ating pananampalataya sa Panginoon. Dapat natin pagtibayin sa Kanya. Medyo ano talaga si Trap Prince ngayon. Anyway, tingnan ko nga yung aking mo. Ayan. So, ayan, nag-play na siya. Okay na siya. Ang tanda at mga himala, gayon din ang mga pagkilos ng demonyo at anghel.
ay nadagdag sa panahon ng Panginoon at mga apostol. Ayan po. So, in fact, sa history ng biblical timeline, tatlong streams of miracle lang ang nakita natin. No, una, yung panahon ni Moses, talagang maraming himala, particularly sa pagpapalaya ng bansang Israel. That this represents the law. No? And then, in the time of Prophet Elisha and Elijah, this represents the prophets. And then, the third streams of miracle is during the time of the Lord Jesus Christ and the apostles. So, tatlo lang po. Hindi palaging maraming himala. Hindi po totoo yun kasi tatlong yugto lang sa biblical timeline yung may mga yugto ng mga himala. Yan po yung tatandaan. Hindi totoong araw-araw naghihimala. Hindi po totoo yun. Kasi yung Bible, yung tinala niya, tatlong yugto lang. No? Yun po yung ating pagkamat, ang Diyos ay kumikilos sa providence. So, tama si Pastor Jeff. The Lord is working now in providence. Primarily, in providence. Ang spiritual na pagkilos na ito ay tiyakang makikita sa bawat panahon. Okay? Ngunit pinatindi sa unang pagdating ni Jesus. Talagang nagtipana yung all sorts of disease, all sorts of demonic possession, all sorts of this oppression sa makikita natin. At muling mapapaiting habang palapit ang kanyang pangalawang So mayroon na namang tension na iigting as we approach the second coming of the Lord. Ito yung personal comment ni Dr. Bob. Ako ay nagagalak sa mga pagpapakita ng mga tanda ng pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos. Ang mga kaloob ay aktibo pa rin. These gifts the Lord had provided to us. Ngunit ako ay nagtitiwala sa mga katotohanan ng Ebanghelyo, the Word of God. Hindi sa pagkakaroon o kawalan ng pisikal na pagpapatibay, just like the signs or miracles. Hindi na po kailangan yan kasi naisulat na nga po ang salita ng Diyos. Ang mga tanda at mga himala ay maaring huwad sa ating kasalukuyang panahon dahil wala na siyang pagtatandaan, wala na siyang i-confirm. Ano pa bang i-confirm niya? Tapos ng salita ng Diyos. Ito ay naisulat na ng mga may akda nito, both for Old Testament and the New Testament. Okay, papasahin po natin ito siguro tomorrow, itong mga talata. Ang mga mananampalataya ay kailangang hindi hingin ang pagpapatibay. No, we don't need confirmations of the word because the word is already inscripturated. Naisulat na siya. Ang pananampalatayang tulad sa bata ay nakakahigit sa spirito kaysa karaniwang mga tanda at mga kababalag. Yung bata na may complete reliance sa kanyang magulang, sa kanilang ituturo, ito ay kanilang tatanggapin bilang tunay na salita ng Diyos. Dapat ganun yung ating maging approach sa salita ng Diyos. At tayo mga bata, hindi naman mag-iisip bata, hindi po yan ang nais nating pahiwat. Kumbaga yung bata na may complete reliance at walang alinlangan doon sa kanyang nababasa o napapakinggang salita ng Diyos. Indeed, that this is the Word of God that doesn't need any authentication. So yan po yan mga kapatid. Okay, itutuloy po natin ang verse 8, Lord willing tomorrow. Dahil I'm already approaching 50-minute mark. So at si Edri ay may online class pa. So hindi na natin siya may tutuloy. But however, tomorrow, Lord willing, we will continue on our discussion on Mark chapter 6 verse. Okay? Muli, salamat sa inyo mga kapatid. Patuloy nating idalangin si Pastor Lem. Magkita-kita tayo bukas. On a Thursday, I will also leading the devotion
on our prayer gathering. So we will look back into the book of Romans. Balikan lang po natin yung notes natin. Itutuloy lang po natin yung isang verse na kasunod. So kung meron pa kayo ng mga tala o recordings nung nakaraang buwan, itutuloy ko lang po yan. Ito yung mga katungkulang pang Kristiyano, no, na itutuloy po natin by tomorrow. Okay? Salamat sa Panginoon sa umagang ito. Naway pinagpala tayo ng Panginoon. Hindi ko na mabasa ibang mga message. Okay, medyo hirap ako talaga sa aking peripheral. Okay. So, salamat po sa ating mga taga-subaybay. Pastor Lem, let's pray for Pastor Randy. Sister Ses from UK. And Brother Nelson from Quezon City. So, maraming pong salamat sa pagkakataong tayo po ay magwakas na sa panalangin. Dakila't mapagpalang Ama, kami po ay nagpapasalamat sa inyong biyaya. We thank you, Lord, for the passage of the scriptures that we have read and studied, particularly on verse 6 down, regarding the response of the Lord, even on His rejection sa Nazareth. We continue preaching sa nakapalibot ng mga nayon dito at nakita po namin ang inyong pagsugo sa mga apostol na ito upang gawin din ang mga sinimulan yung katungkulang pangangaral at paghahayag ng mga tanda bilang pagpapatibay ng inyong salita. Upang sa gayon ang mga tagapakinig manampalataya sa Panginoon sa Kristo at magsisi ng kanilang kasalanan. Salamat po Diyos sa mga katotohanan ito. This has been an encouragement to us to continue in our ministry, to continue to serve each one. Though there are oppositions, rejections around us, I pray, Lord, for your mercy and grace to continue to abound on our midst this morning. Dinadalain ko po si Pastor Randy o Diyos sa kanyang karamdaman and sa joint pains, Panginoon, sa kanyang kasuliranin din sa pagtulog. Dalangin po o Diyos ang inyong biyaya, managana, Pastor Randy. Patuloy mo po siyang bigyan ng biyaya at kahabagan na kanyang kailangan araw-araw sa tuwina. At siya po ay magkaroon ng mapayapang pagtulog at ganun din naman maibsan ang mga sakit na kanyang nararamdaman. At sa iba pa naming kapatiran na maaaring may mga karamdaman pang dalangin ko ang inyong pagtulog sa kanila. Your spiritual presence, healing mercies, upon them, so that they may continue to be restored in their strength. They will continue to be restored. Thank you, Lord, for the lives of the family of CBC, families and friends. Continually bless each household, given our respective needs, Lord. I pray for your mercy. Salamat po muli. Pinabalik po namin ang papurit. Salamat sa inyo. Sa tanging pangalan ng inyong bugtunan, ang Panginoon Jesus. Okay, so maraming pong salamat mga kapatid. Magkita-kita muli tayo bukas sa ating morning devotion as well as our prayer gathering tomorrow. God bless.